Ngayon, maririnig ninyo ang tunog na walang sinuman sa mundo ang nakarinig sa bilyong taon. Hindi ito espesyal na epekto, computer graphics o gawa ng sound engineer. Ang tunog na ito ay naitala gamit ang mikropono ng rover sa Mars sa ibabaw ng Mars habang dumaan ang totoong hangin sa pulang disyerto. Isipin mo, sa pagitan mo at ng tunog na ito ay halos 300 milyong kilometro ng kalawakan. Paano naririnig ng sentipiko ang ibang planeta? Ano pang tunog ang tinatago ng mga mundo sa solar system? Buwan. Napaka-misteryoso, kaakit-akit at puno ng hiwaga. Ang nag-iisang kasama ng daigdig ang kanyang walang hanggang kaibigan. Parang lubusang napag-aralan at inulit-ulit na siya. May mga tao at mga probe na lumapag na sa buwan. Nasa mga siyentipiko na ang mga sample ng lupa mula buwan at doon nila sinubukang patubuin ang ilang halaman mula mundo. Hindi na misteryo ang madilim na bahagi ng buwan. Halos lahat ay alam na natin tungkol dito. Pero ano pa ang mga tanong para sa sangkatauhan? Paano kung ang mga tanong na ito ang pinakamahalaga para sa atin? Dahil ang epekto ng buwan sa daigdig ay mas malaki kaysa sa iniisip mo. Hindi lang ito tungkol sa pagtaas ng tubig o hirap matulog tuwing kabilugan ng buwan gaya ng akala mo. Paano kung subukan nating sagutin ang pinakamahalagang tanong tungkol sa buwan? Paano nabuo ang buwan at saan nanggaling ang mga batong mula sa daigdig sa ibabaw nito? Totoo nga ba na kung wala ang buwan, hindi magiging posible ang buhay sa daigdig? At paano kung sa halip na buwan, ibang mga planeta ng solar system ang naroon? Mag-seatbelt na kayo, babalik tayo sa nakaraan para makita ang isang planeta na hindi pa nasisilayan ng sangkatauhan. Makikita natin ang isang kosmikong kalamidad na maaring nagpasimula ng buhay sa daigdig at nagbigay ng ating buwan. At malalaman natin kung gaano kahalaga ang naging epekto ng buwan sa ating inang daigdig. Habang mag-subscribe! Para sa simula, balikan muna natin kung anong alam natin tungkol sa buwan. Ang buwan ay isang medyo malaking buwan kung ikukumpara sa laki ng planeta. Ang diametro nito ay 3,474 na kilometro habang ang diametro ng mismong daigdig ay 12,742 na kilometro. Ang ganitong mga proporsyon ay bihira sa sistemang solar. Ang tanging malaking buwan ay kay Pluton na kamakailan lang tinanggalan ng status bilang planeta at ginawang maliit na planeta. Tungkol naman sa daigdig, naniniwala ang mga planetologo na pinatatatag ng buwan ang orbit ng ating planeta at partikular ng pagkahilig ng aksis ng pag-ikot nito na siyang bumubuo ng mga panahon. Ayon sa iba, kung walang buwan, posibleng seryosong magbago ang akses ng pag-ikot sa ilang milyong taon. Magdudulot ito ng kawalang tatag na mga kondisyon ng klima na magpapahirap sa kapaligiran para sa pag-unlad ng buhay. Bukod pa rito, ang presensya ng buwan ay nagdulot ng pagtaas sa haba ng isang araw. Huwag din natin kalimutan na dahil sa liwanag ng buwan, may ilaw tayo sa gabi at ang magnetikong puwersa nito ay tumutulong sa pag-regulate ng tubig sa mundo. Malaki ang naiambag ng programang Apollo sa pag-aaral ng buwan. Nadala sa daigdig ang mga sample ng lupa mula sa buwan, isang tunay na kayamanan para sa mga talagang gustong malaman pa tungkol sa pinagmulan ng ating buwan. Isa sa mga pinakakamanghamanghang natuklasan ng mga siyentipiko sa larangang ito ay ang katotohanang ang komposisyon ng lupang iyon ay kahangahangang kahawig ng komposisyon ng panlabas na mga patong ng bato sa mundo. Halimbawa, kung kukunin ang isang elemento tulad ng oksiheno at titingnan ang pagkalat ng mga isotope nito, makikita na halos magkapareho ang komposisyon ng mga ito sa lupa ng buwan at ng daigdig. Kung susubukan naman nating ihambing ang lupa ng daigdig at halimbawa ng Mars, makikita nating malaki ang pagkakaiba ng kanilang komposisyon. Isa pang mahalagang natuklasan ay ang mas matinding pagkatuyo ng mga bato sa buwan kumpara sa mga bato sa daigdig. Nagkaroon ng impresyon na ang mga bato sa buwan ay nalantad sa matinding mataas na temperatura at nawala ang mga elementong madaling sumingaw. Anong ibig sabihin nito? Ibig mo bang sabihin, dati bang bahagi ng daigdig ang buwan?
Bukod pa rito, nagpapaiwatig ito na ang pagbuo ng buwan ay kaugnay ng isang mapaminsalang pangyayari, lalo na ang banggaan ng daigdig sa isang malaking bagay mula sa kalawakan. Totoo ba ito? At ganun nga ba talaga nabuo ang buwan? Tungkol sa kung paano nagkaroon ang daigdig ng tapat nitong maputlang kasama, may ilang mga teorya, ngunit ang pinakamalamang sa mga ito ay tinatawag na modelo ng pagbuo ng buwan dahil sa banggaan. Ayon sa hypothesis na ito, ilang bilyong taon nang nakalipas, may isang bagay na kasing laki ng Mars ang bumangga sa ating planeta. Dahil sa gilid ng banggaan, hindi sumabog ang daigdig. Maaring tumalsik pabalik sa kalawakan ang bagay na yon o tuluyang lumubog at naging bahagi ng loob ng daigdig. Ang mga bato at magma na itinapon ng daigdig dahil sa banggaan ay napunta sa orbit malapit dito. At sa milyon-milyong taon, nagsama-sama at naging bilog ang hugis dahil sa pag-ikot. Paano kung hindi nangyari ang banggaang yon? Paano kung may mga tao na noon sa planeta? Bumalik tayo mga 4.6 bilyong taon na ang nakalipas. Noong daan-daang batang planeta ang nagsimulang mabuo sa paligid ng bagong bituin, ang ating araw. Kabilang sa kanila ang munting Venus at daigdig. Malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga landas noon kumpara ngayon. Mas magulo at magalaw, kaya halos tiyak na nagkakaroon ng mga banggaan. Isipin mo ang karera na walang patakaran. Maraming sasakyan na may iba't ibang bilis ang umiikot sa isang bilog. Sa ating kaso, paikot sa batang araw. Naguunahan sila at madalas silang nagbabanggaan. Ang daigdig at Venus ay nagtagumpay sa karerang ito, naging tunay silang mga mang-ai ng mas maliliit na planeta. Magkakahawig ang mga planetang ito nung simula ng kanilang paglalakbay. Ngunit may nangyaring isang bagay na naging dahilan para maging lubos na magkaiba ang dalawang magkapatid. At ang bagay na yon ay ang mga banggaan sa ibang mga bagay sa kalawakan na naranasan ni na Venus at daigdig. At sa totoo lang, ito ang tuluyang nagbago sa kapalaran ng dalawang mundo. Kaya dalawang bagay ang gumangga sa daigdig at Venus at pareho ang naging malalaking epekto ng mga banggaang ito sa dalawang planeta. Ano ang nangyayari? Ang banggaan na nangyari sa daigdig ay naging dahilan para mas bumilis ang pag-ikot ng planeta, pinaikot ito ng mas mabilis. Dahil dito, nabuo ang malakas na magnetic field sa planeta kaya't naprotektahan ito laban sa karamihan ng solar radiation na nagbigay daan sa pag-unlad ng buhay sa daigdig. Dahil din sa banggaang ito, nagkaroon ng pagkahilig ang axis ng daigdig na naging dahilan ng pagbabago-bago ng mga panahon. Posible kaya nangyari rin ito sa Venus at doon din sana ay maaring nabuo ang buhay? Sa kasamaang palad, hindi. Nang bumangga sa Venus ang isang katulad na bagay, ngunit mas malaki, hindi lang nito napahinto ang pag-ikot ng Venus, kundi pinabaliktad pa nito ang direksyon ng pag-ikot ng planeta. Bukod pa rito, halos 243 beses na mas mabagal ang pag-ikot nito kumpara sa daigdig. Paano kaya nakaapekto ang sakunang ito sa kinabukasan ng Venus? Ang dahilan dito ay naging hindi sapat ang bilis ng pag-ikot ng planeta para magsimulang lumika ng malakas na magnetic field ang kanyang core. Ibig sabihin, nawalan ng depensa ang ibabaw ng Venus laban sa delikadong bugso ng mga particle mula sa araw. Ang hypothetical na planeta na bumangga sa daigdig at nagpatalsik ng tipak na naging buwan ay tinatawag na Theia. Ibig sabihin, ang banggaan ng daigdig at Theia ang naging huling malubang sakuna na naranasan ng ating planeta. May isip mo ba kung ano mangyayari sa atin kung may planetang kasing laki noon ang bumangga sa daigdig na yon? Isang bagay ang tiyak, wala tayong kahit anong tsansa na mabuhay. Ang alon ng apoy ay tuluyang susunugin ang ating atmosfera. Ang mga piraso ng dalawang planeta ay magsisimulang bumuo ng bagong mundo kung saan wala ng lugar para sa tao at sa lahat ng anyo ng buhay na dating nanirahan sa daigdig. Ayoko maranasan ang ganitong uri ng sakuna, pero sa totoo lang, dapat tayong magpasalamat kay Theia dahil kung wala ang buwan, ang buhay sa ating planeta ay siguradong magiging ibang-iba kumpara sa kung ano ang meron tayo ngayon. Maraming eksperto ang nagdududa kung posible bang umunlad ang buhay sa daigdig kung wala itong likas na buwan na may mga katangiang katulad ng ating buwan.
Bahagi ito ng hypothesis na matatanging daigdig na tatalakayin pa natin sa mga susunod na episode. Samantala, subukan nating isipin kung ano kaya ang mangyayari kung sa lugar ng buwan ay naroon ng ibang mga planeta ng solar system. Sa kaso ng Venus, dahil sa laki nito at kamanghamanghang kakayahan nitong magpakita ng liwanag, magkakaroon tayo ng mga gabi na maihahalin tulad sa ating kasalukuyang maagang takip silim. Bukod dito, malabong maging buwan ng daigdig ang kapatid nitong planeta dahil masyado itong malaki. Kung iikot ang Venus sa paligid ng daigdig sa parehong bilis ng buwan, mauwi ito sa pagbangga ng kanilang mahalandas at magkakaroon tayo ng panibagong sakuna. Halos ganun din ang sitwasyon pagdating kay Mars. Kung hindi ka pinalad na mapunta sa planetang daigdig sa oras ng pagkapalapit ni Venus o Mars bilang likas na buwan ng ating planeta, dapat kang maghanda sa iba't ibang uri ng mapaminsalang epekto, tsunami, biglaang pagtaas ng antas ng dagat at matinding pagdami ng sinasalaming liwanag ng araw mula sa bagong buwan. Huwag kalimutan ang pagbabago sa landas ng dalawang planeta. Bagaman sa kaso ni Mars, may ilang mga espesyalista na naniniwala na maaring maging isang uri ng mini planetary system ang daigdig at Mars na nasa isang tiyak na balanse ng walang banggaan at malalaking sakunang kosmiko. At ano kaya ang mangyayari kung ang laki ng posibleng buwan ay mas malaki pa kaysa sa daigdig? Ang ating planeta, kapag napalapit sa sarili nitong Jupiter, ay magiging buwan na lamang ng higanteng gas. Ang matinding lakas ng higanteng gravity ay sisira sa ating planeta. Unti-unting dudurugin ito at kukunin ng pira-piraso. Halos ganon din ang magiging kapalaran natin kung mapalapit tayo sa Saturn. Kaya dapat tayong matuwa ng malapit sa atin ay ang maliit at komportableng buwan natin. Ano pa nga ba ang nagawa nito para sa daigdig bukod sa mismong paglitaw nito? Nakakagulat pero may opinyon na ang buwan ng ating planeta ay nagbigay ng napakahalagang ambag sa ating pag-iral at hindi na ito tungkol sa sakunang nagdulot ng mas mabilis na pag-ikot ng daigdig. Paano nga ba? Naalala mo ba na ang buwan ang dahilan ng pagtaas-baba ng tubig sa karagatang pandaigdig? Ayon sa mga siyentipiko, ang pagtaas-baba ng tubig ang sanhi ng simula ng buhay sa daigdig. Kapag naghalo ang mga sangkap sa sinaunang karagatan at tubig, nabubuo ang natatanging kondisyon sa lugar ng pagtaas ng tubig. Pagkatapos, ang tubig ay sumisingaw dahil sa init ng araw. Sa panahon ng pagtaas ng tubig, bumabalik ang tubig at binabaha ang mga bato. Sa ganitong mga kondisyon ng pagbasa at pagpapatuyo ng mga bato, nagsimulang mabuo ang mga bagay na kalaunan ay magiging buhay. Sa ganitong kondisyon, nabuo ang komplikadong mga molekula mula sa simpleng sangkap. Ang RNA, isa sa mga pangunahing bahagi ng buhay na selula, ay maaring una nang nabuo dahil sa pagtaas-baba ng tubig na dulot ng galaw ng buwan. Ang mga lugar ng pagtaas ng tubig noon ay mga tunay na chemical na laboratorio ng panahong yon, mga laboratorio kung saan mismo nabuo ang buhay. Maaring nakakatawa ito para sa modernong tao, pero pagkatapos malaman ang maraming kamanghamanghang katotohanan tungkol sa ating pinakamalapit na kapitbahay sa kalawakan, hindi na nakapagtataka na sa loob ng maraming siglo, ang imahe ng buwan ay ginawang Diyos at pinupuri sa kultura ng pandaigdigang sibilisasyon. Ngayon, maaari pa rin nating pagmasdan ng disk ng buwan o gasuklay na buwan ng may pasasalamat at pag-uusisa. Sino ba ang nakakaalam ng dami ng hiwagang tago sa mahiwaga, napakalapit ngunit napakalayong katawang celestial na ito? Ang Congo at mga karatig bansa, mula sa iba't ibang panig, tinatakot tayo ng samut-saring sakuna at sinasabi nilang ang daigdig, dudyan ng sangkatauhan, ay halos naghihingalo na. Ngunit imbes na magpanik, iminumungkahi naming bigyang pansin ng iba pang mga planeta sa solar system na bukod sa atin ay may 7 pa. Dapat nating parangalan ang mga astronomo sa mundo. Hindi sila nakaupo lang at walang ginagawa, kundi nagsikap silang pag-aralan ng aktibo ang mga kalapit na planeta gamit ang makabagong kagamitan at mga probe. At unti-unti nilang narating kahit ang napakalayong misteryosong Uranus. Pero isa itong gas giant na walang matigas na ibabaw na pwedeng lapagan. Bukod pa rito, sobrang nagyelo ito, baka sabihin mo. Ano ngayon? Sabi nga ng bida sa isang kilalang pelikula, walang hadlang sa mga makabayan.
Tingnan natin ang Uranus sa mata ng Voyager 2, ang nag-iisang probe na bumisita sa planeta. Kaya ano nga bang asul-asul, palaging nakahiga at nagyayelong higanteng gas? Ang mundong ito ay kasing kakaiba sa atin, tulad ng pagkakaiba ng bola ng basketball sa isang sea urchin. Napakalamig sa Uranus. Kung titira ka doon, kailangan mong tiisin ang temperatura na -224 na antas Celsius at masanay na hindi ka kailanman magkakaroon ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Parang nasa gitna ka ng mga ulap. Walang malinaw na hangganan ang mga anyo ng materya dito. Unti-unting nagiging likido ang gas at pagkatapos ay nagiging parang solidong bagay. Sa planetang ito, saan man ay amoy hydrogen sulfide at ammonia, parang bulok na itlog at ihi. 60 beses na mas malaki ang Uranus sa daigdig. Dito, ang mga hangin ay umaabot sa bilis na 824 kilometro bawat oras. At halos palaging may kumikidlat ng mga bagyo rito na kayang lampasan ang lahat ng bagyo sa daigdig kapag pinagsama-sama. Siyempre, hindi ito ganoon kaganda, para lang talaga sa mga mahilig sa kakaiba. Idagdag mo pa ang 42 taong taglamig at iba pang mga panahon na kasing haba rin. Hindi na nakapagtataka kung bakit matagal na hindi pinapansin ang planetang ito, hindi ba? Pero noong 1986 may dumaan pa ring probe ng NASA na tinatawag na Voyager 2 malapit sa Uranus. Kahit saglit lang ang pagbisita at mabilis ang pagkikita, nakunan pa rin ng probe ng larawan ang sistema ng Uranus, pati ang mga singsing at pinakamalapit itong buwan. Maling kulay ng Uranus. Panlabas na singsing ng Uranus. Miranda, buwan ng Uranus. Mga kulay ng Uranus. Tunay na kulay sa kaliwa at peking kulay ng mga uri ng Uranus. Ika-17 ng Enero, 1986 layo ay 5.7 milyong milya. Tatlong buwan na natuklasan ng Voyager 2, 1986U, 1986U, 3 at 1986U4. Ika-18 ng Enero, 1986 layo ay 4.8 milyong milya. Eberon, ang pinakamalinaw na larawan ng Eberon ay nagpapakita ng mga bunganga at isang malaking tuktok sa ibabang bahagi ng buwan. Ika-24 ng Enero, 1986 layo ay 410,000 milya. Ang tanaw mula sa likod ay nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagkalat ng maliliit na partikulo sa buong sistema ng mga singsing. Ika-24 ng Enero, 1986 layo ay 147,000 milya. Nang ibuhat ni Edward Stone, pinuno ng proyekto, ang pansamantalang resulta ng misyon, sinabi niyang wala pang probe ang nakakita ng mas kakaibang sistema. Lalo pang namangha ang mga siyentipiko sa tinatawag na magnetikong buntot na natuklasan ng Voyager 2 sa yelong higante, pati na rin sa mga tanawin ng Miranda, isa sa pinakamalapit na buwan ng planeta. Sa mga larawan mula sa probe, malinaw na makikita ang kakaibang paghahalo ng iba't ibang mundo sa buwan ng Uranus na hindi pa matukoy ang dahilan. Mga lambak at kanal ng Mars, pinakamalalalim na bitak ng Merkuryo, mga uka ng Ganymede at dambuhalang bunganga ng buwan. Dito, nagtagpo ang hindi bababa sa 10 uri ng anyong lupa. Bukod pa rito, habang dumadaan, nagsagawa ang aparato ng pagsusuri sa atmosfera ng Uranus na tuklasan ang 2 bagong singsing at 10 hindi pa natutuklasang mga buwan. Sabi nga nila, lahat ng kaya niyang gawin sa maikling panahon.
Pero bakit wala ng ibang aparato ang bumisita sa higanteng yon? Nangyari ang malungkot na sitwasyon dahil sa parehong dahilan gaya ng sa Neptuno. Hindi naman ganoon kalayo ang pinag-aaralang lokasyon. Sa kasalukuyang teknolohiya, abutin ng hindi bababa sa 15 taon ang pagpunta sa Uranus at kailangan ng maraming gravitasyonal na maniobra. Pangalawa, wala ni isang solar panel ang gagana sa layong 3 bilyong kilometro dahil ang Uranus ay umiikot ng 20 beses na mas malayo mula sa araw kaysa sa daigdig. Ibig sabihin, kailangan nating gumamit ng nuclear energy source na mas mahirap at mas magastos. Ang susunod na problema ay ang maayos na pagpapadala ng datos. Walang silbi ang gumastos sa mahal at matagal na ekspedisyon kung larawan lang na parang luma ang ipadadala nila sa Earth. Makatuwiran tuloy itanong kung bakit kailangan ng malaking antena sa Uranian at malaking receiver dito sa Earth. Ang huling hadlang ay ang team ng mga espesyalista na namamahala sa paglipad. Dahil sa paglipas ng panahon, maaaring mabawasan ang mga empleyado. Hindi pa natin nasisimulang talakayin ng probe. Sa madaling salita, napakahirap ng gawain pero posible namang magawa. Ngayon, ang pangunahing tanong, bakit kailangan ng matinding pagsisikap na ito bukod pa sa pag-unawa sa prinsipyo ng pagbuo ng yelong higante at sistema nito? May mga dahilan at mabigat ang mga ito. Una, ang pagkuha ng mahahalagang yaman at pangalawa ay ang posibleng kolonisasyon ng planeta. Oo, tama ang narinig ninyo. Maaring tirhan ng mga kolonyang tao ang bagay sa kalawakan na walang ibabaw. Kaya magsimula tayo sa mga pabrika para sa pagkuha ng helium, isang elementong sagana sa atmosfera ng Uranus. Paano maisasagawa ang planong ito? Una sa lahat, kailangan nating magtayo ng base sa isa sa mga buwan. Pagkatapos, kailangan nating magpadala ng hukbo ng mga robot na kontrolado mula sa malayo sa Uranus na mag-iipon, mag-filter, mag-centrifuge at mag-liquefy ng atmospheric na daloy. Para maisagawa ang proseso, malamang nagagawa ng isang lumulutang na base na pinapagana ng thermonuclear na gasolina at matatagpuan mismo sa atmosfera ng Uranus. Dahil sa pinakamababang cosmic speed ng Uranus sa mga higante, hindi magiging problema ang transportasyon ng kargamento. Kahit gaano karaming robot ang gamitin, mahirap pa ring patakbuhin ang ganitong produksyon ng walang tao. Dahil dito, natural na lumitaw ang tanong sa pag-oorganisa ng mga kolonya. Saan pa pwedeng maisakatuparan ang planong ito bukod sa mga satellite? Dahil wala namang ibabaw ang Uranus. Napakasimple niyan. Nandun din sa atmosfera. Halimbawa, kung pupunuin natin ng hydrogen ang malalaking lobo, kaya nilang buhatin ang buong mga lungsod at ang grabidad dito ay magiging katulad ng sa mundo. Para maisakatuparan, kahit ang bahagi lang ng mga napakalaking plano, kailangan muna nating magpadala ng kahit isa pang misyon sa direksyong ito. Matagal nang pinag-uusapan ng NASA ang ganitong proyekto pero dahil sa mahal at hindi pa tapos, palaging naantala ang proseso. Samantala, ang pinakamalapit na launch window para sa paglipad papuntang Uranus ay nasa pagitan ng 2030 at 2034. Sa ganitong mga kondisyon, aabutin ng humigit kumulang 12 taon ang biyahe. Kung matutupad ang mga plano, marami nakakagulat na balita ang aabangan ng mundo. Masasabing sigurado ito dahil ang sistema ng Uranus ay isa sa pinaka hindi pa napag-aaralang lugar. Parang ang tagal na, 54 na taon nang lumipas pero sariwa pa rin sa alaala ng lahat ang alamat ng misyon ni Neil Armstrong, Edwin Aldrin at Michael Collins. At gaya ng alam ninyo, matagal na talaga ang paglipad na iyon. Sa paglipas ng panahon, malayo na ang narating ng aghamukol sa kalawakan at ang mga makabagong teknolohiya ay tunay na gumagawa ng mga himala lalo na sa larangan ng pagsasaliksik sa kalawakan ng universo. Pero isipin ninyo, ang huling misyon ng paglapag ng tao sa buwan ay noong 1972 pa. Bakit nga ba ngayon ay hindi na tayo lumilipad papunta sa buwan ng daigdig? Ano nga ba ang pangunahing dahilan? Malamang na ang unang pumasok sa isip ninyo ay iba't ibang teoryang konspirasyon.
na ang paglipad sa buwan ay kinunan lang sa studio na ito'y pinakamalaking panlilinlang sa kasaysayan at BBP. Sa video na ito, hindi natin tatalakayin ng mga yon, ngunit sasabihin natin na lahat ng mga ito ay nauuwi sa isang tanong. Kung dati ay matagumpay na naganap ang paglapag sa buwan, bakit ngayon sa panahon ng makabagong teknolohiya, hindi na ito magawa? Sa kasamaang palad, hindi madaling sagutin ang tanong na ito ng maikli. Hindi kasing simple ng iniisip ng mga taga-suporta ng teorya ng sabuatan ang sitwasyon. Upang magsimula, mahalagang maunawaan ang historical na konteksto ng ideya at pagsasakatuparan ng paglapag ng tao sa buwan. Tulad ng natatanda ninyo, sa kasagsagan ng Cold War noong dekada 60, naging paligsahan sa kalawakan ito sa pagitan ng Estados Unidos at Unyong Sobyet. Ang huli ang siyang nakalamang at nakalayo sa unahan. Una, ang Unyong Sobyet ang gumawa ng unang artipisyal na satellite sa orbit at nagpadala rin ng unang tao sa kalawakan, si Yuri Gagarin. Matapos suriin ang sitwasyon, naisip ng Estados Unidos na kailangan nilang gumawa ng mas malaking hakbang para makalamang. Nagpasya silang magpadala ng tao sa buwan. Gaya ng naiintindihan ninyo, hindi pananaliksik ang pangunahing motibo ng Estados Unidos, kundi politikang motibo talaga. At nangyari na nga ang paglapag ng mga astronaut sa buwan, nakuha na nila ang puntos sa karerang ito, kaya unti-unti na ring nabawasan ang interes ng mga tao dito. Malinaw na naramdaman ito ng NASA. Malaki ang nabawas sa budget nila, kaya nalagay sa alanganin ang mga susunod na misyon ng Apollo na nangangailangan ng higit $1 bilyong. Dahil dito, nagsimulang mabawasan ang bilang ng mga misyon dahil sa totoo lang, wala na talagang interesado rito. Malaking bagay rin dito ang kawalan ng motibasyon na maging una o talunin ng ibang bansa dahil pagdating ng ika-21 siglo, halos wala nang malalakas na kakumpetensya ang Estados Unidos sa larangan ng kalawakan. Kaya ganun, nawalan na ng saysay ang mga sumunod na paglapag ng tao sa buwan gaano man ito kalungkot. Hanggang ngayon, hirap pa rin tustusan ng NASA ang ganitong proyekto. Karaniwan, ang pagbuo ng isang raketang panglunsad ay nakakahalaga ng 50 hanggang $60 bilyong, samantalang noong 2022, $24 na bilyong lang ang budget ng NASA. At kung iisipin, hindi ito kalakihan kumpara sa iba. Dito may isa pang tanong na lumilitaw. Heto ang lunar module at narito ang rocket. Bakit hindi pwedeng gamitin lahat ito sa pag-organisa ng paglapag? Hindi kailangang magsimula ulit sa paggawa ng mga aparatong ito dahil parehong dinevelop ang lunar module at rocket noong dekada 60 para sa Apollo mission. Lumipas ang maraming taon, kaya lumana ang mga teknolohiyang ito. Malaki na ang pinagbago ng teknolohiyang proseso sa pagpapanatili ng mga bagay kaya mahirap nang matiyak ang kaligtasan. Ngayon, kakaunti na lang ang mga espesyalistang marunong sa mga programang gawa pa noong dekada 60. Ngayon, ang paggawa ng mga modelo at raketa gamit ang makabagong teknolohiya ay mas optimal at nangangailangan ng mas maliit na budget. Ngayon, nagbago na ang papel ng buwan kumpara noong dekada 60 na noon ay itinuturing na kasangkapan para sa mga layuning pampulitika. Ngayon, isa na itong pangunahing paksa sa siyentipikong pananaliksik. Maraming misyon ang inorganisa papunta sa buwan. Halimbawa, ang otomatikong interplanetaryong istasyon ng China na Chang'e-5 ay nangolekta ng mga sampol ng lupa sa buwan noong 2020. May magandang balita rin para sa atin. Plano pa rin ng NASA na magpalapag ng kuponan ng mga astronaut sa buwan bago matapos ang dekadang ito. At kabilang dito ang kauna-unahang babae, siya si Christina Koch. At siya rin ang may pinakamahabang pananatili sa kalawakan sa lahat ng kababaihan, 328 araw, 13 oras at 58 minuto. Noong Abril 2023, ipinakilala siya ng NASA bilang isa sa mga miyembro ng crew para sa misyon ng Artemis. Si Cook ang magsisilbing flight specialist. Sa Artemis 2, planong pag-ikot sa paligid ng buwan, habang sa Artemis 3 naman ay ang mismong paglapag dito. Pagkatapos nito, plano ng NASA na ipatupad ang mas ambisyosong mga plano. Lumika ng isang research station kung saan maaring manatili ng matagal para magsagawa ng iba't ibang pagsubok, eksperimento at iba pa. Dapat tandaan na nais na nilang magpadala ng mga astronaut sa ibabaw ng buwan noong 2024, ngunit noong 2021 matapos ang seryosong mga diskusyon, napagpasyahan nilang ipagpaliban ang ganoong kalaking misyon. Hindi tumutugma ang bilis ng paghahanda sa mga itinakdang schedule.
Bilang resulta, nagkaroon tayo ng bagong petsa, taong 2028. Kasabay nito, inutusan sila ng puting bahay na magmadali pa. Sa mga nakaraang taon, nagsimulang tumaas ang interes ng mga Amerikano sa buwan at ang kagustuhang muling buhayin ang diwa ng mga panahong yon kung kailan sabik na sabik nilang pinanood ang paglapag ng unang pangkat ng mga astronaut sa buwan. Balikan natin ang mga sasakyang pangkalawakan ng Artemis 3. Plano ng misyon na maglanding ang sasakyan at mga astronaut sa Timog Polar na rehiyon. Kailangang magsagawa ang mga astronaut ng 4 na paglabas sa ibabaw ng buwan. Ang layunin ay pag-aralan ang kalupaan, magsagawa ng pagsusuri at mangolekta ng mga sampol ng nagyelong tubig na hindi madali. Bago simulan ang misyon, kailangang magsagawa ng 2 pagsasanay na paglipad para maging maayos ang aktwal na paglipad. Noong 2022, nagkaroon ng unang pagsubok na paglipad at sa 2024 ay nakatakda ang pangalawa. Noong una, walang astronaut ang sumakay. Sa susunod na taon, magkakaroon na ng mga astronaut sa loob ng sasakyan. Maayos ang paghahanda sa misyon na yon dahil mas mabilis ang trabaho ng NASA. Ang landing module ng misyon na Artemis ay kailangang ganap na mabuo ng 2 taon na mas mabilis kaysa sa karaniwang panahon ng paggawa ng ganitong mga kapsula sa ibang mga misyon. Mas komplikado ang disenyo nito dahil dapat nitong mailipat ng ligtas ang mga astronaut sa buwan. Kakulangan sa pondo at coronavirus ang mga naging hadlang sa landas ng Artemis. Ang bilis ng paghahanda para sa misyon ay nakadepende hindi lang sa mismong trabaho rito, kundi pati sa tagumpay ng ibang proyekto ng NASA na may kaugnayan sa pag-aaral ng buwan, gaya ng mga istasyong orbital. Ang ilang mga proyekto tulad ng paggawa ng rocket na magdadala sa sasakyang pangkalawakan na Orion ay nagkakaroon ng mga pagkaantala. Umaasa kami na sa mga susunod na taon, masusubaybayan natin ang misyon ng may pananabik at saya tulad ng naranasan noon. Sa palagay mo, gaano katagal bago makalapag ang mga astronaut sa buwan? Saan natin mapapanood ang live broadcast? Oras, isang ganap na sukatan. Iyan ang opinyon ng karamihan sa mga pisiko. Mapagkakatiwalaan ba natin ang mga kaalamang ito? Mapagkakatiwalaan ba talaga ang mga ito? Alamin natin ang sagot sa masalimuot na tanong na ito. Simula pagkabata, nakasanayan nating hatiin ang mga oras sa mga minuto at ang mga minuto naman sa mga segundo. Pinagdurugtong natin ang mga buwan para maging taon at dekada. Pakiramdam natin na sa paligid ng bahay ay may puno, sasakyan, tao at bituing langit at wala ng iba pang kapansin-pansin. Pero lahat ng ito ay dahan-dahang lumulutang sa di nakikitang ilog ng panahon. Pero talagang walang hanggan ba ito? Kailan magwawakas ang panahon? Ano ang mangyayari matapos ang hindi inaasahang pangyayaring yon? Maraming manunulat ang nagtangkang hulaan kung anong mangyayari kung mapatigil, mapabagal o mapabalik ang mga batas ng panahon. Isang akda na pinamagatang Ang Oras na Paurong ni Edward Mitchell na naging inspirasyon ng pelikula sa Hollywood tungkol kay Benjamin Button na ipinanganak na matanda at namatay bilang isang sanggol. Tinutukoy nito ang ideya kung anong mangyayari kung kaya ng tao baguhin ang panahon. Tinuloy ni Gilbert Wells ang temang ito sa kanyang nobela, Makina ng Panahon, at kwentong Pinakabagong Tagapagpabilis. Malinaw na walang mabuting nangyari rito dahil napakaliit ng kaalaman ng tao tungkol sa panahon. Ngunit kahit sa matinding imahinasyon, di naglakas loob ang mga manunulat na pahintuin ng oras, kundi naglikha lang sila ng mga makinang bumibiyahe sa espasyo at panahon. O kaya'y mga hindi kapani-paniwalang gamot na nagpapamanhid sa pakiramdam ng oras na sa totoo lang ay nililin lang lamang ang utak. Ayon sa klasikal na pisika, ang oras ay pantay-pantay at walang hanggan. Ang nag-iiba lang ay ang kilos ng mga bagay sa pagbilis o pagbagal nila. Ang iskala ng oras ay inilalarawan bilang isang coordinate axis na may mga puntong kumakatawan sa mga sandali. Ang mga tao ay dumadaan lang mula sa isang punto patungo sa isa pa sa maikling buhay nila at wala pang sinuman ang nakalabag sa kaayusang ito, maliban na lang sa mga manunulat ng sinsyang piksyon sa kanilang imahinasyon. Ang mga batas ng termodinamika ay mahigpit na nantatakda ng direksyon at kaayusan ng oras. Kung palalalain pa ang usaping ito, iniisip ng siyentipiko ang oras na parang estanteng maaring bumagsak balang araw. Kung magulo ang laman nito, madali lang ibalik ang kaayusan. Kailangan mo lang ibalik ang mga libro sa estante.
Kung inayos ang mga libro ayon sa kulay, mas mahirap ang gawain. Kung isasama pa ang laki, taon ng pagkakalatala, apelido ng may akda at iba pang detalye, mas mahihirapan ng ayusin ang mga libro. Sabi ng mga tadhanga ng termodinamika, kapag nasira ang kaayusan ng oras, mahirap na itong ibalik. Hindi ito mas mahirap kaysa mag-like sa video na ito. Bago pa isinilang ang unang bituin, dumadaloy na ang oras. Patuloy itong aagos kahit matapos ang ating galaksya. Pero ano ang mangyayari kung tumigil ito? Posible ba ito? Karaniwan nating iniisip na walang hanggan ang universo at oras. Kapag binibigkas natin ang salitang ito, hindi lubos na nauunawaan ng mga tao ang kahulugan nito dahil sa mundo natin, lahat ay may simula at wakas. Kaya wala tayong maihahambing sa di maarok na konseptong ito. Bagaman may bagay na pwedeng magpaliwanag ng bahagya sa konsepto ng kawalang hanggang may hangganan. Mahirap ba? Simple lang talaga ang halimbawa. Ito ay bola. Kung hahanapin natin ang mga hangganan nito, wala talaga itong saysay mula sa simula pa lang. Kaya pagdating sa hangganan, ito ay walang hanggan. Pero sa parehong oras, ang ibabaw nito ay palading magkakaroon ng hangganang sukat. Posibleng ganun din ang sitwasyon sa espasyo-panahong continuum. May ideya tungkol sa pagyelo ng oras na iniuugnay sa mga huling araw ng universo. Ayon sa isang teorya ng apocalypse, maaaring tumigil ang oras at maging isang nakapirming sandali magpakailanman ang walang katapusang sunod-sunod ng mga sandali tulad ng sa lumang larawan. Magtatagal ito habang buhay. Lahat ng dapat mangyari sa iyo ay siguradong mangyayari ng maraming beses, walang pagtanda, walang kamatayan. Isang walang hanggang sandali. Sa pananaw ng tao, ito ay parang immortalidad na nakakulong sa isang patak ng oras na walang hanggan. Ang kabalintunan ay hindi man lang maiintindihan ng tao na huminto na pala ang oras. Sa ngayon, kaya nating sukatin ito kahit hindi pa natin lubos na uunawaan. Dahil ito lang ang natitira sa mga tao, hindi mo naman matitikman ang oras, hindi mo ito mapaghihiwa-hiwalay sa mga atomo, at hindi mo ito mapag-aaralan sa ilalim ng mikroskopyo. Hinahati natin ito sa maliliit na piraso, tinatawag natin silang mga segundo, at iniisip natin na wala nang makagugulat sa atin. Parang kumpiyansa ng isang batang grade 1 na matapos mabasa ang unang pantig, iniisip na niya na naintindihan na niya ang lahat. Umasa tayo na habang lumilipas ang panahon, lalo pang magiging marunong ang sangkatauhan dahil napakarami pang hindi natin nauunawaan at hindi natin mawari na matututuhan pa natin. Kaya naman, siguraduhin mong suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel at page. Lahat ng mga link ay nasa screen at sa description. Ang kinabukasan ng channel ay nakasalalay lang sa'yo. Mag-subscribe ka? Mag-subscribe ka!